Lord. Amen. Amen. So good morning mga kapatid. Good morning po sa ating lahat. Amen. Amen. So pinupuri ko ang Panginoon. Amen. Kasama niyo ako ulit dito. Amen. Kagawang palad. Amen. Bagaman tumawag si pastor sa akin kanina, talagang ubo na ubog. Ikaw munang bahala, tayo munang bahala. Holy Spirit, Pastor, alam namin na Diyos ang Diyos sa man. Amen. So, maraming salamat mga kapatid. Bagamat hindi ko sasabihin na masama ang panahon. Pero maganda. Maganda siya kasi hindi siya mainit. Amen. Amen. Ako din nagpapasalamat sa buong week na binabayan tayo ng Panginoon. Amen. Although nabi agitap hindi isilaw di daga ulan bigla nagkakaroon tayo ng mga sari-sari sakit na nararamdaman. Amen. Natural lang po yan. Amen. Doon nagiging manok at pangok mga nagkakaroon magsingaw. So, ganun talaga, hindi natin pwedeng pigilan yan mga kapatid sapagkat ang Earth ay nakadesenyo sa climate change. Taon-taon or buwan-buwan, nagbabago ang klima. Amen. So, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon sa mga bagay-bagay na yan sapagkat nalalagpasan natin ang mga ganyang bagay. Amen. So, peace be with you mga kapatid. Amen. So, sa magang ito, hindi ko na siguro patatagalin mga kapatid, ay nais ko pong mag-share sa inyo ng kaunti maigsi. Kakatuwang bagay mga kapatid sapagkat sa buong week na yon, inasign ako ni Pastor na mag-preach. But tulad ng dati, pagdating ko ng Monday, wala hanggang dumating ang Sunday. Wala talaga. Saturday. Then, ewan ko, every time na ako ay gigising ng alas 3 ng umaga, mayroong pagbuhos na tinatawag. Amen. So sa bagay na yun, maraming salamat sa Lord at hindi sa atin pinapabayaan sa mga mensahe na binibigay niya sa atin. So gusto kong umpisahan ng aking mensahe. Tayo ay magbabasa ng sa Bible sa Ephesians chapter 2 14 to 15. Ang sabi dito mga kapatid, for He is our peace, who had made both one, and had broken down the middle wall of partition between us. Sa Tagalog mga kapatid, sabi niya dito, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Kung yung mga ibang Bible verse, giniba niya yung pader na naghihiwalay sa Diyos at tao. Amen? Si Jesus yon. Kung babalikan natin ang Old Testament mga kapatid, message ni Moses, laging, kung mapapansin, laging fear the Lord, fear the Lord, fear the Lord. Hanggang sa na-adapt ng generation ni Moses hanggang papunta doon sa New Testament, na-adapt ng mga tao doon. Na mayroon silang pagkatakot. Yung takot ba ng literal? Na takot sila. Yun yung wall na giniba ni Jesus noong siya ay pumarito. Amen. Sa 15, sabi dito, having abolished in His flesh the enmity. Yung pagkapuot, yun yung galit at yung tawag. Even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twin one in new man, so making peace. Ang pagparito ng Diyos, ni Lord Jesus, ay para gibain yung partition wall na yon, yung pagkatakot mo sa Diyos, na maglingkod. Kasi nga nabubuhay tayo sa law ni Moises. Alam niyo mga kapatid, nung nabuksan sa tao yung law ni Moises na daw siya na huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag ka lahat. Nung tumatak sa isip ng tao yon, ang nangyari mga kapatid, naging bilanggo tayo ng law ni Moises.
Na alam niyo ba mga kapatid, sa kunting kilos pa natin, tinitignan natin baka magkamali ako. Alam mo yun, nagiging gusto mo maging perfect ka. Pero wala nakagawa. Hanggang sa dumating yung New Testament, dala-dala pa rin ng mga New Testament saints yung ganung kaisipan kay Moises. That's why Jesus came here to abolish that kind of thinking, mga kapatid. So yun ang pupuntahan ng mensahe ko. Amen. So, sa 15, inalis ang pagkakagalit o puot sa pamamagitan ng kanyang laman. Alam natin yung nangyari dun sa cross of Calvary, mga kapatid. Kahit kautusan na may batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Kaya pala dumating si Jesus dito at giniba niya yung partition na yon upang sa ganon ang mga tao ay maging isang bagong tao. May bagong kaisipan. Amen? Ano bang katuran ni Jesus? Hindi niya tinuro yung 10 Commandments, mga kapatid. Anong tinuro niya? Respect, love. Wala na. Amen? Hindi niya tinuro yung kautusan. Bakit? Kapag tinuro niya yung kautusan, mas lalo tayong mapapahamak, mga kapatid. Dahil ang kautusan ay para sa tao, ang mensahe ng pag-ibig ay para sa Espiritu Santo. Yun ay nasa sa inyo, mga kapatid. Amen? So, yun ang gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid. Amen? So, salamat sa ating mahal na pastor, mga kapatid. At binigyan tayo ng pagkakataon para makapagsalita sa mga chosen people of God dito sa ministry ng Lords of Daneta. Amen. And we believe na walang ibang nagtayo sa ministry na ito. Walang ibang nagbigay sa atin ng ganitong pagkakataon kundi ang Diyos na nag-establish sa ministry dito sa Daneta. Amen. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, maging sa mga ministry nila Pastor Mario, Pastor Mac, Pastor Jones, yun ay established ng Lord para sa kanila. Amen. May kanya-kanya tayong ministry na binigay ng Lord na nagagampanan natin. Amen. Basta maalala nyo lang yung principle na sinabi ni Brother Jerry Almasan, respect. Kung ano yung mensahe nila doon, respeto natin. Maging ganun din sila kung anong mensahe natin dito, i-respeto nila. Yun ang tama gawain ng isang Kristiyano. Amen. So, yun yung binabanggit ni Pastor na sovereignty, yung tawag. Walang pwedeng mangialam sa sovereignty dito sa Ordaneta, sa sovereignty ng ibang churches. Tayo-tayo lang. Amen. Sapagkat iba-iba ang bindikasyon ng Diyos sa bawat church. Amen. Hallelujah. So, ano ang sinabi ni Brother J.D. Almasan? Sabi niya, drop down the differences. Amen. Tapos magrespetuhan tayo. Amen. So, alam niyo, mga kapatid, ang hirap minsan kasi ikis ng isang tao, di ba? Iba-iba tayo ng karakter, pag-uugali. Di ba? Attitude. Minsan, may mga tao, o sa ating mismo, mayroong mahaba ang pasensya. Di ba? May maiksi. Di ba? May mabilis magalit. O nakakarinig yata yung mga natin, kabataan. Mabilis kang magalit, habaan mo pa. Habaan mo pa. Amen. Ang importante dito, huwag niyong kakalimutan. Kasi nga, subject naman ng tao talaga na maranasan niya. Huwag niyong aalisin yung salitang respeto sa puso niyo. Amen? Hallelujah. Yun ang pinaka-importante. Amen. So, gaano ba ka-importante ang respect sa isang tao at sa pinaka-special dito ay yung Kristiyano na tinatawag. Amen. Sa Bible kasi, mga kapatid, kung titignan yung maigi, mayroon doon binitawan sa New Testament yung golden rule na tinatawag. Sabi doon sa golden rule, ito yung Luke 6:31, yung do to others as you would have them to do to you. Gawin mo isang bagay sa isang tao na gusto mo rin gawin nila pabalik sa iyo. So kung titignan mo maigi, yun yung respeto na tinatawag. Amen. So dito, nag-jot down ako ng ilang verses na tumutukoy sa respeto sa Bible na tinatawag. Amen. So dito, mga kapatid, unang respect for God.
Yun ang unang respeto na dapat magkaroon ng isang tao or mananampalataya. Respect for God. Sabi dito, Proverbs 9:10, sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom, and knowledge of the Holy One is the understanding, sabi dito. So, kung titingnan nyo mga kapatid, no, especially sa Old Testament mga kapatid, sila Moises, mga sinaunang mga ngaral ng Bible, yung respect nila, ipinapakita nila yon sa pamamagitan ng takot nila sa Diyos. May takot sila. Doon nila ipinapakita kung gaano nila nire-respeto ang Diyos. Dahil sa may pagkatakot sila, mayroon silang pag-worship ng praise sa Lord. Amen. So, kapag sinabi kasi mga kapatid na Diyos sa Old Testament, siya yung supreme, pinakamataas mga kapatid. Kapag sinabi natin yung word, yung term na paramount, Sister Banji, na siyang pinaka-importanteng bagay dito sa lupa, ganun nila binibigyan ng importansya ang Diyos sa Old Testament. Amen. Kaya nga si Moises galit na galit sa mga tagasunod niya. Bakit hindi niya masunod? Kasi natatakot ka niya. Minsan, alam nyo, sa Bible passage sabi niya, Moises, pwede bang ikaw na lang ang magsalita para sa amin? Sapagkat ang Diyos, kapag nagsalita, alam niyo kung ano? Kidlat at tulog. Thunders and lightning ang kanyang salita. Kaya nakakatakot. Amen. Kaya nangyari, ginawa ng Lord si Moises bilang Diyos tao. At si Aaron naman ang naging propeta that time. Amen. So tignan nyo, dahil sa pagkatakot nila sa Diyos, nagkaroon ng respect doon sa Old Testament. Amen. So ano ba ang pinapakita doon sa Old Testament? Kapag may respeto tayo sa Diyos, mga kapatid, magkakaroon tayo ng fear, magkakaroon tayo ng wisdom, knowledge, and understanding sa ating buhay. Amen. Takot kayo sa teacher nyo, mga estudyante, di ba? Anong ginagawa nyo? Magsulat tayo. Sa amin noon, magsulat talaga noon. Ngayon, parang TV na yata yung ginagamit. Di ba? TV, projector po ata. Sa amin noon, alam yung ginagawa ko, gusto ko lang na hindi mapalot, makauwi ng maga, nilalakyan ko yung mga letras sa ano ko, dahil alam ko yung teacher ko, tamad ba ganun noon magbasa. Pag nakita niya, check, wait. Yun pala, hindi pa nakalati ng blackboard yung sinulat ko mga batid. Then, natatawa ako sapagkat mayroong best friend ko, natatawa ko sa best friend ko, kung nakikinig siya ngayon. Yung style kasi ng perma niya, napakaganda. Talagang, alam mo yung detail ko talaga. Detail talaga siya, nakatawa ko. Yung blackboard, andun lang, apat yun eh. Andun pa lang siya sa una, andun lang sa huli. Ngayon, tawang-tawa ako nung pauwi na ako. Bakit? Ang bagal ng mag-ano. Ang bagal niya. Tapos meron kami isang classmate na napakalit din yung ano niya. Tawang-tawa ako, sabi ko, paano tayo matatapos na yun? Nung nakita nila yung notebook ko, ginayan nila. Nilakihan nila yung sulat ko. Lahat kami, nakauwi na maaga. Not knowing yung teacher namin, hindi pa pala nakakalahati yung sinulat namin. Amen. So, alam nyo kung mga ganun, kung may respeto kayo, di ba sinusunod yung teacher niyo? Instructor. Dahil sa takot na kayo ay mag 17. 5. 75 noon. 75 ang grades ko noon. High school. Kasi, lumiliban ako, half day ako lagi. Eh, how much more kung full day ako? O, di 149 grades ko. O, di half day pa lang yun. Half day pa lang yun. Dahil sa pagkatakot ko, pumasok ako regular. Hanggang sa nagkaroon ako ng 80. Nagka-90 din ako, pero sa PE. Alam, posible naman na hindi nyo naranasan yan. Lahat tayo nagka-90 sa PE. Di ba? Yun lang naman kasi ang alam kong mataas ako 90 sa PE talaga. Meron pa. Sa values. Meron, di ba? Lahat tayo doon, di ba? Ay, nako. So, alam niyo kung ano yung nagagawa ng fear, di ba? Ito. Takot kayong mawala yung minamahal nyo, anong ginagawa nyo? Nag-i-effort kayo para kumilos yung pag-ibigan yung dalawa. Amen? Kung ano yung ayaw nito, siyempre nagsasacrifice ka, o sige, huwag kong gagawin. Nakukuha nyo yan.
No, may mga boyfriend dyan, may mga asawa na, di ba? No, minsan, kahit na mag-asawa na, may anak na, talaga nag-aaway pa rin. Pero dahil sa takot ninyo na ma-abolish yung relationship na yon, anong ginagawa nyo? Nag-give and take kayo. Pero once na nawala yung respeto sa inyong mag-asawa, sa inyong magnobyo-nobya, ano nangyari? Talagang hiwalay. Kawawa yung mga bata sa may mga asawa. Siyempre, kawawa din yung couple na nasira yung relationship. Ang hirap, mag-best friend kayo nung una, tapos naging dalawa kayo, wala na, mortal enemy na kayo. Amen? So, napakahalaga ng respeto, ng pagkatakot, sapagkat diyan nagkakaroon ng idea, understanding. Amen? Pangalawa, mga kapatid, kung dito sa una ay ang pinakamataas na level ng respect, which is for God, pangalawa naman, respect for others. Respeto sa mga ibang tao. Sa iba. Amen. So, dito sa Exodus, mga kapatid, sabi dito, pinakagusto kong klase ng respect, mga kapatid, yung Exodus 20, verse 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord giveth. Makakahaba po ng buhay yung pagbibigay nyo ng respeto sa inyong mga magulang. Amen. Hindi yung masamang damo ang nagbibigay ng mahabang buhay. Di ba? Kundi yung respeto. Biblical, mga kapatid. Hebrews 13:2. Sabi dito, mga kapatid, ito respect for others. Una, sa magulang mo. Then, Hebrews 13:2, be not forgetful, sabi doon, to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga ekstranghero, yung mga hindi taga dito. Amen. May ekstranghero, ano bang Ilocano ng ekstranghero? Dayo. Diba Dayo? Tama. Mga hindi natin kilala, huwag niyong kakalimutan na magbigay, magpakita ng pag-ibig sa kanila. Bakit? Dahil hindi niyo alam, wala tayong malay minsan, yun pala ay mga anghel. Amen? Nakuha nyo? Minsan, maraming kumakatok sa atin. Pero siyempre naman, kapag kayo nahinala naman, huwag naman. Di ba mga di-discern mo naman, di ba? Di ba? Kumatok sa'yo. Di ba? Ano yun? Di ba? Sa ano? Pero, nasa ko yan? Sa ban? Naman. Ayun, sabi ko. Tignan ko balik yung ano niya, hindi naman sa paghuhusga. Tignan ko, alam mo, mag-aara, malakas, malaking katawan. O di, siyempre, binigay mo pa rin. Siyempre, may compassion ka talaga eh. Minsan kasi nagigisipan. Ayun na, di ba yun? Sa umag na, tinasaan. Ay, kapangtong na dagyo, di awaan na ito yun. So, kapag mayroon naman kumatok na strangers sa inyo, humingi ng tulong, siyempre, huwag naman tayong papadaya. Maaari. Hindi naman masamang tumulong, kaya ko nga sa inyo. Di ba? Eh, dapat doon sa deserve naman. So, huwag nating kalimutan na bigyan ng halaga o pansinin ang mga strangers na lalong-lalo na kung karapat-dapat po sila tulungan. Amen? Yun ay isang sign ng respeto. Diba? Entertain lang natin ang mga bagay-bagay. Itong isang buhay na napatotoo doon sa pinanggalingan kong Rusi sa Umingan. Ito, hindi ko na naranasan pero based sa kwento ni Brother Almi. OIC sa doon. Alam niyo mga kapatid, sa bagay, hindi naman ito galing kay Brother Almi, yung likas na kasi kay Brother Almi yung tumulong eh. Nakita ko siya, nakilala ko siya, nakasama ko siya. And then, ang one thing na maganda dyan, minotivate kami ni Rusi dahil sa pangangara niya ng Biblia sa amin. Pagiging mabuting tao. Alam niyo mga kapatid, one time, ito, sinabi ko sa inyo, be not forgetful to entertain strangers. Alam niyo yung sinabi ni Rosie, kahit putik-putik pa yung paa ng taong yan at busbusin mang tignan, i-entertain nyo pa rin yan pag natapat sa opisina ng Rosie. Yun ang policy ni Rosie. Once na hindi mo ginawa, tanggal ka. Dahil sa takot namin, sinusunod namin. Pero dahil dun sa takot, anong nangyari sa amin? Na-motivate kami sa ganung klaseng gawa. Alam niyo yung nangyari? May lumapit doon mga kapatid. Putik-putik dito.
puti-puti siya, katawan niya. Tingin lang, alam niyo ginawa daw ng sales and entertain. Hindi nila ini-expect mga kapatid, nag-cash ng brand new. Yung putik-putik na tao, na akala mo walang kakayanan, yun pala, apit na lang. Apit na lang kaya. Yan nangyari. Nung in-entertain nila, yung taong yon, nagkaroon sila ng blessing. Bakit? Blessing in disguise yun. Sabi nga ng Bible, huwag mo makaliktang magbigay, magpakita ng pag-ibig sa taong hindi mo kakilala. Diba? Hindi mo akalain yun. Pero kung sino pala yung gusgusin na sa palabas, yung pala yung pang-cash. Brand new. Naka-ano rin kami, naka-encounter din kami ng ganyan. Ay, wala sumusi. Magay pang-cash na. Hindi pa, naka-iwar kami ti Huntamin. At ang mumino cash, hulugan. Dapat puro sales type. Pero hindi naman sa pag-judge. Pero kung titignan yung maigi, yung respeto ay nandun pa rin. Sa amin, mayaman na hindi. Hindi din namin kasi hindi namin alam baka yung amo namin yun. Nung bago ako, hindi ko kilala. Alam nyo ba mga kapatid, yung amo namin, yung pinaka-head ng Jose, pumunta doon, nakalis-lis yung ano niya. Ano lang dito, Michael Jackson. Tapos nakulduroy pa. Alam nyo kung ano pa, nakaboxer. Alam nyo, sabi niya doon sa mekaniko, sabi niya, ano yan? Yung mekaniko hindi niya alam. Ay, sir. Okay, good. Pumasok sa pisina. Hindi ko pa nakita yon. Kumakain ako. Sumubo siya. Napaka-humble ng tao niyo. Ngayon, kung mayroon akong espiritong napanglait, kamay. Diba? Sturbunak, diba? Sturbunak lang. Pero hindi. Minotivate kami ng Jose sa mga mabubuting bagay. Yun ang laging tinatandaan. Hindi ko alam. Baka mamaya auditor na pala to. Inuulit na ako. Hindi ko alam. Kasama yun. Dahil sa takot namin, sumunod kami doon. Anong bunga? Good works. And then, pinupuri pa kami. Hindi naman sa pagmamataas. Nung kinuha ako dito sa branch ng Jose, kasi gaya ako ng Indian. Ngayon, manager ko dito mismo nagsabi, Sir Jerry, sabi niya, gayahin niyo ang mga tag-umigan. Apo, kami ang pinakamarami po ng release noon. 105 units in 1 month, comparing sa other motor dealer na nasa 30-20. Mahirap silang mag-provide ng 40. Bakit? Ang servisyo ni Rosie ay hindi yung mga motor, kundi yung good service namin. Moral. Ine-educate namin. Amen? So, ganun, kabilis ang pagpasok ng blessing dahil may respeto kami sa mga customer namin. Alam niyo, sabi, dinudura-dura pa kami ganyan. Wala. Relax lang. Amen. Kaya, napaka-importante po ng respeto. Amen. Hallelujah. Tingnan natin ang example ni Job, mga kapatid. Doon sa Job 31:32. Alam niyo kung sino si Job? Siya yung taong sinabihan ng Lord, ng Diyos, na upright person, upright man, na ang ibig sabihin ay perfect na tao. Ngayon, hinahanap niyo kung sino ang perfect na tao, hindi si Mang Perfecto, si Job. Bakit? Alam niyo ba? Kung babaybayin niyo yung storya ni Job, marami siyang pinagdaanan, maraming nawala sa kanyang buong pamilya niya, ari-arian nawala. Nagkaroon siya ng ketong, lahat po ata ng klase ng sakit. Kung titignan nyo, siya yung old Jesus in the Old Testament. Sa dami ng kanyang kasaanin. Pero nung ginawa ni Job, doon sa 31:32, sa kabila ng maraming nararanasan si Job sa buhay niya, alam nyo ginawa niya? Job 31:32, the stranger did not lodge in the street, but I opened my doors. Binuksan niya yung niya? Pintuan niya para patuloyin yung mga travelers na yan. Amen? Ang taga-ibang lupa, sabi niya, ay hindi tumitigil sa lansangan, hindi niya pinapanatili dyan. Bagkus, sabi niya dito, kundi aking binuksan ang aking mga pintuan sa mga manglalakbay. Strangers ang tinatawag niyo. Kaya nga sabi ko sa inyo,
i-entertain natin yon, bigyan natin ng pag-ibig, magpakita tayo ng pag-ibig sa kanya. Kahit hindi nyo alam kasi, baka yan ay mga angels from above na tinetest lang tayo. Amen? So, napaka-importante ng respeto. Amen? Napakaraming problema ni Job, pero nagawa pa rin ng tumulong. Magbukas pa rin ng pinto sa mga mula. Amen? Meron pa, mga kapatid. Meron akong point na ito. Sa talyer namin, maalala ko, first year siguro or second year. Sa Langkesan, nung may talyer po kayo mga kapatid, one time na experience namin yan. Pag uwi namin, ang ano kasi namin, ang tawag doon, ang bahay namin, iba doon sa talyer. May kalayuan ng konti, bangkag na niya tawag. Ngayon, pagdating ng alas 6, kakain kami doon sa bahay, tapos kami nila uncle, pupunta sa talyer para matulog ng bantay. Ngayon, ang nangyari, pag uwi namin sa talyer, pagbalik po namin, mayroon kaming nakitang matandang lalaki doon sa loob ng jeep na nakaparada doon sa loob ng talyer. Siyempre, sa una, mangangapa ka, parang ano kaya yun, baka magnakaw. Pero lang yung mga matandang nangihinang lalaki. So that time, hindi namin makausap mga kapatid. Ang kailangan, ang kaya namin gawin ay pakainin. Hindi mo na pwedeng palayasin. Pag ginawa ko naman yun, pautin na kinapon ko. Gamin niya ako ko full of compassion. Full of compassion niya ako ko. Kaya natin tumulong. Ngayon, binigyan namin ng pagkain, binigyan namin ng pagtulugan, tapos, ewan ko kung saan galing yung mga damit na yun. Ewan ko, hindi ko na malala kung saan yung galing o hindi. Ngayon, nung naka-recover na siya mga kapatid, nung naka-recover na siya, lumakas na siya, yun, nakausap namin ng matino. Taga-Bilyasis pala siya. Ngayon, parang nailabsan, istorya parang nailabsan suna, ito siguro to nailabsan suna na pang-organeta. So, tinangyari, magmag na, pantikwa, tataka, alam niya marunong si Lord. No? Pinatigil niya doon sa talyer namin. Kasi kung hindi marunong ang Lord, kung pinatigil ng Lord sa ibang baka, mapano? Kaya nagpapasalamat kami na doon pinatigil. Nung nakausap namin, nailagpasak, malipan mo niya turungon, hanggang din na banbanlugap kung nabisin, hindi ko ng turungon. Binigyan ng pamasahe hanggang sa pinasakay, hanggang sa hindi na namin alam kung ano nangyari. Basta binili na lang sa jeep, kung saan siya ipapita. Amen. So, alam niyo mga kapatid, yung mga bagay-bagay na yun na ginagawa natin, napakasimple. Pero ang impact nun sa taong ginawan mo, forever yan. Amen? Tulad sa isang aso. Diba, isang beses mong pakainin yan, maamos mo. Pati yung pusa ko. Pero yung pusa ko kasi pag pinakain ko na, mapansin na. Ewan ko, nature ata ng pusa yung mga hindi ka tulad ng aso, di ba, malambing. Yung pusa kasi pag pinakain mo na, wala na, hindi ka napapansin. Di ba? But, may pa rin tayo, respeto rin sa mga aso din meron, sa mga hayop meron. Amen? Alam nyo mga kapatid, hindi natin kasi alam mga kapatid, baka tayo, kayo mismo, makaranas din ng ganon. Amen? Tandaan nyo yung nangyari doon sa Matthew 25:35. Sabi niya doon, yung taong sinabihan, sabi niya dito, for I was, nung ako ay gutom, binigyan mo ako ng makakain. Tapos dito, nung ako ay naiinom, binigyan mo ako ng tubig na mainom. At tapos, ako ay isang ekstranghero, pero pinatuloy mo ako. Sa verse 36, ako'y hubad at binigyan mo ako ng damit. Sabi niya dito. Tapos nung ako ay magkasakit, ikaw ay nandoon, dumalaw sa akin. At nung ako ay nakakulong, ikaw ay nandoon. Tapos dun sa 40, sa Matthew 25:40, kung babaybayin nyo nun, anong sabi ng Lord? Verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of this my brethren, sabi niya dito, you have done it unto me. Alin man dito sa isa na ginawa mo sa iyong kapwa, ay siyang ginawa mo sa akin. Amen? Ganon ka-importante yung may respeto ka sa isang tao. Bakit?
Hindi mo alam, si Jesus Christ na pala yung ginagawan mo. O, di ba? May patotoo, bago yung 1990 ko ba yung malakas na lindol? 1990. Sabi dun, yung mga kwento dyan sa Nangayasan, may isang matanda, may picture ako nun eh. Nakalimutan ko lang kung saan nilagay. May picture ako nun na isa-iisa ang sinasabi ng mga tao dyan sa Nangayasan na may isang matandang yun, yung sinasabi ng mga ermitanyo na pinaisa-isa lahat ng bahay. Humingi ng pagkain, inumin. Tapos pinagkaguluhan dito sa Bayawa, sa Divine. Kung naalala niyo yung mga ganun kwento. Pinagpicturan, tapos nakakapagtaka mga kapatid. Alam nyo, pabago-bago yung amoy ng matanda. Minsan mabango, minsan mabaho. Base ito sa kwento ng taga ng Quezon. Sila ang tipo. Biruin nyo, tapos minsan, nagbumukha siyang bata. Alam nyo kung anong mga buhay na patutugan sa ng Quezon? Lahat na nag-entertain sa taong yon, walang na-damage sa mga pagmamay-ari nila doon sa earthquake na yan. Meron na ako pa, no? O tama, meron, 2 years. 2 years old ako. 1990 yata. Yeah. Ang galing naman sumayaw ni Ian, sabi ng Uncle Marcos. Brother Marcos. Ano ako? Yung pala, yug-yug na. Tapos yung naliligo doon sa puso namin, ganyan, papauntin na. Pero salamat sa Diyos, walang napahamak sa amin doon sa compound. Amen. Kung siya man yung sign that time na kailangan kong tulungan, nagpapasalamat ako sa mga mahal ko. Tinulungan nila yung tao yun. Kasi hindi mo alam kung sino talaga yun. Mamaya, yung sinasabi sa'yo, Diyos pala yun. Kinutsa-kutsa mo. Di ba? Yan, baho naman ito. Di ba? Baka mas mabaho pa yung babalik ko. Amen? Respect. Amen? Ang taong walang respeto, kaya pang gawin yung bagay ng mga kapatid. Napaka-disiplin ng mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kahit na magkakasama na tayo dito, pagkaroon tayo ng hidwaan, kung walang respeto na tumatak sa isip natin ng puso, baka magsisinabat tayo tamulong, hindi din nanukan tayo, na. Baka kinusilat tayo, di ba? Baka nakita na nga nakahandusit ako, baya mata, tanagalas na tayo, di ba? Wala kang respeto. Anong sabi ng Lord? Love your enemy. Di ba? Love your enemy. Kahit na mayroon na tayong kanya-kanya ngayon, na partition wall, at least wag yung tatanggalin yung respeto. Ang salitang respeto mga kapatid. Napaka-importante po yan. Amen. Sa pangatlo, respect for the authority. Respect for authority. Ito yung laging binabanggit ni pastor natin about doon kay BBM. Kung napapansin yung preaching ni pastor about kay BBM. Maraming nagrereklamo kay Marcos Sr. Maraming nagrereklamo sa administrasyon ni Sr. Marcos. Pero marami namang nagbe-benefits ng 13 month kontra ka ng kontra doon, isang talang siya ang nagpatupad nun. Diba? Kontra ka doon siya pa ang nagpatupad. Wala kang respeto. Diba? Ang kapal na mukha mo, hawak mo yung 13 month pay, tapos binukontra mo yung administrasyon ng senior, diba? Ngayon, nung lumaban itong Junior Marcos, ano nangyari? Sari-sari, ano ba yan? Isa ako dun Isa akong basher ni yung kontra niya Talagang inaamin ko yan. Kasi hindi ko pa alam kung paano rumispeto Ay, talagang kapag binakbakan yung Junior, si BBM, babakbakan ko rin to Di ba? Minsan nakaaway ako, may nakaaway ako. Amen. Makapatid yung misis, gaway ko sa o sige. Alam mo na yung respect sa amin, dalawa. Ilang months din na hindi kami nag-usap. Pero nagkausap kami mga kapatid, binigyan niya ako ng worth 800 na chinelas. Kaya talagang nagkaroon din ng respeto. Siyempre, mayroong reconciliation. Pero tingnan niyo mga kapatid, during that campaign, mga kapatid, sari-sari ang, maski na kayo siguro kung mayroong mga taga-Lenny dito, taga-Marcos dito, talagang napupuntrahan talaga tayo, di ba? Kasi walang respeto. Ngayon, ito ang matindi. Nung mayroon ng pinaupo ang Diyos na presidente, anong nangyari? Patuloy pa rin ang batikos. Bakit? Wala kang respeto. Wala kang respect for the authority. Yes. Biblical ba? Hindi. Biblical mga kapatid. Anong sabi dito? Romans 13:1.
Sabi dito, let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which is God has established. Ang Diyos mismo ang nag-establish, ang nagpaupo kay BBM na maging presidente ng Pilipinas. Ngayon, kung kontra kay BBM, umalis ka dito. Punta ka ng Taiwan. Punta ka na kung saan-saan. Kasi kung marirecognize mo, meron ka ng respeto, biblical, Diyos ang nagpatayo doon sa presidente na yan. At ayaw mo, umalis ka dito. Bakit? Kumukontra ka sa governance ng Diyos mismo na in-establish niya. Through BBM. Diba? Ngayon, ganun din yung sovereignty dito na binabanggit ng pastor. Kapag siya ang pastor, hanggat maaari, makinig tayo mga kapatid. Ngayon, kung hindi natin maintindihan at medyo masakit sa atin yun, confront natin si pastor, mas maganda kung kayong dalawa na may problema kayo. Mas maganda yung dalawa. Amen? Basta hindi mawalang isang tang respeto, hindi tayo magkakaroon ng partition wall, hindi tayo magkakaroon ng kanya-kanya. Tandaan niyo yan mga kapatid. Diba sa magkakapatid? Sa magkakapatid na lang, bloodline. Kaapinyido mo. Anong nangyayari? Dahil sa walang respeto sa isa't isa, walang unity. Bakit dito? Muhon ko dito. Diba? Apa nga, dadaktal mo kinya. Huwag ko inyalis na Siyempre. Alam niyo mga kapatid, lagi kong sinasabi noon, mas maganda na yung buhay pa kayo ng mga magulang na partition na yung mga mana ng mga anak mo para pagdating ng araw na wala na kayo, hindi sila mag-away-away. Diba? I-educate natin sila. Wala pa naman akong lupa. Meron pa naman, pero hindi pa nakapangalan sa akin. I-educate natin sila na mga bagay-bagay na hindi kailangan pagtalon-talunan. Alam niyo mga kapatid, di ba? Anong silbi ng maluwang na lupa mo? At anong silbi ng maliit na lupa niya? Kung parehas kayo doon, ibabaunting, nagbabalik. Di ba? Pag namatay kayo, hindi mo madadala. Di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na huwag niyong pahalagahan yung mga mana niyo. Sapagkat mana niyo naman yan talaga, karapatan niyan. Pero ang sinasabi ko lang dito, huwag kayong magdepende sa kung anong meron kayo para makatapak ng tao. Tama? Pagkos, gamitin nyo yung mga bagay-bagay niyo for the glory of the Lord. Amen? So, pang-apat, kanina, una, respect for God. Pangalawa, respect for others. Pangatlo, respect for authorities. Pang-apat, respect for oneself. Sarili nyo naman ngayon. Dapat meron tayong respeto sa ating sarili bilang mananampalataya, bilang Kristiyano. Amen. 1 Corinthians 6:9-20. Sabi niya ito, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which is you have God, and you are not your own. For you are bought with price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Tignan niyo mga kapatid na, nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, nag-iba. Yung dating tayo ay nag-iba. Naging new creation tayo mga kapatid. At nangyari yon nung tinanggap natin. Hindi na tayo yung dating tayo at hindi na natin pagmamayari itong katawan na to. Pagmamayari na to ng Lord. Amen. Kaya nga sabi dito, ikaw ay binili sa isang halaga. That's why dapat i-glorify mo ang Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, kapag mayroon tayo respeto sa ating sarili, automatic yan, nagkakarespeto tayo sa ibang tao. Bakit? Tingnan nyo, sabi ng Diyos, di ba? Sabi ng Lord, who had made both one. Naging one. Alam nyo yun, yung gusto nyong pagkaisahin yung isang tao, yung dalawang magkakontra ng tao, gusto nyong pag-isahin. Si Jesus gusto nyong pag-isahin yung Diyos, Old Testament, at yung mga tao sa New Testament. Yun ang gusto niya. So, para mangyari yon, magkakaroon ng respeto na tinatawag.
para ma-recognize ang bawat isa. Amen. Romans 4:7-8, sabi ko sa inyo, sapagkat wala na sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili. Kasi nga hindi mo na sa'yo yung katawan na yan, mga kapatid. Pagmamayari na yan ng Diyos. Amen. So sapagkat wala na sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili, at wala nang namamatay para sa kanyang sarili. 8, sapagkat kung tayo ay nabubuhay tayo para sa Panginoon. Amen? Ngayon, anong sabi ng Lord kanina? Ano mang bagay na ginawa mo sa iyong kapatid o ginawa mo sa akin? Ang paglilingkod sa Diyos ay yung paggawa mo ng mabuti sa ibang tao. You cannot serve the unseen God. Hindi mo masaserve yan. Masaserve mo yan pag ikaw ay gumawa ng tama at magagandang bagay sa iyong kapwa. Sapagkat sabi na nga niya, ang lahat ng bagay man, alin man sa mga bagay na yan ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo sa akin. Ganon ang pagsaserve sa Lord. Amen. Ituloy natin sa 9. Ito yung pinakamaganda eh. Dahil sa layuning ito, sabi niya dito, dahil sa layuning ito, namatay si Kristo at nabuhay manguli, upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at buhay. Namili ba ang Diyos? Hindi siya namili, mga kapatid. Ano yung tinutukoy na patay dito? Naging siya, tama po. Nung namatay siya sa cross, hindi niya sinabing, nung nabuhay siya, ako na yung Panginoon ng mga buhay lang. Pero ang sabi niya, hindi siya namili, wala siyang in-include niya lahat. Nung nabuhay ako, nung nabuhay ang Diyos, sabi niya, ako ay naging Panginoon ng patay at buhay. Yung mga patay ang pananampalataya. Naging Panginoon siya. Pati yung mga buhay. Ngayon, kung ang Diyos mismo hindi pumipili, bakit tayo pumipili ng susundin, di ba? Diba parang pag-despise yun sa Lord. Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, pero meron ka namang partition wall dun sa puso mo na kung hindi mo siya kapanalig sa iglesia, hindi mo siya kaminsahe, no pansin siya sa atin. Ganun tayo noon. Naging exclusive lalo sa Pentecost, mga kapatid. Pag hindi ka membro, wala ka. Pag hindi ka ganitong, wala ka. Kawawang ang mga Katoliko noon eh. Yan ang laking binabatikos. Pero nung nakita natin yung salitang respeto, sino man ang pumasok sa pintuan na yan, hindi tayo mag-aatubili na entertain ng mga tao yan. Sapagkat tinanggal ni Lord yung partition wall sa ating puso na lahat ay include at walang eksklusibong tao. Sapagkat sa paningin ng Diyos, pantay-pantay tayo lahat. Amen? Lastly, mga kapatid, number 5. Ito yung binanggit ko na kanina. The golden rule. The golden rule. Alam niyo, mga kapatid, do to others as you would have them to do to you. Gawin mo ang isang bagay sa kapwa mo na gusto mong gawin ng kapwa sa'yo. Pabalik. Amen. Yun ang pinaka-the best na gawin natin. Amen. Ayaw mong gawan ka ng masama? Gawan mo sila ng mabuti. Ginawan ka pa rin ng masama kahit na gumawa ka ng mabuti, hindi ka lugi. Dahil alam mo nasa tama ka. Amen. Hallelujah. Yung golden rule na ito, mga kapatid, tinawag minsan ni Brother Branham na encapsulate principle. Encapsulate principle of the foundation of respect in the Bible. Lahat ng katuruan na respeto doon sa Bible, ito yung pag sinabi po kasing encapsulated na term is yung baga sa capsule, compact, firm, strong. Kumbaga yan yung pinakamalakas na pundasyon, pinakamatibay na pundasyon, tama yun. Pinakamatibay na pundasyon ng lahat ng principle of respect sa Bible. Kapag ginawa mo yan, yung golden rule na yan, na huwag mong gawin ang mga bagay-bagay, o gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin ng kapwa mo sa'yo. Yun ang pinaka-the best na respeto sa lahat ng respeto, mga kapatid. Amen. Ano yung nangyari? Ginawa pa rin ni Jesus na tubusin tayo sa kabila ng marami nating kasalanan.
hindi siya nagtangi. Dahil ayaw niya na gawin sa kanya pabalik yung maling gagawin niya. Amen. So napakabuti ng Lord sa atin. Amen. So lagi natin tatandaan mga kapatid, ang ministry ng Ordaneta, once noong dineclare ng Lord dito na tayo ay chosen people, nandito tayo para i-support ang ministry ng Ordaneta nang mayroong respeto, pag-ibig sa ating mga puso. Amen. Gusto ko lang ipasok itong mensahe na to. Nabasa ko to sa Facebook. Post ni Pastor Jess and Brother Branham. Sabi dito, mayroong mensahe si Brother Branham na false anointed at the end times. Binanggit ni Brother Branham doon, may mga anointed at mga false anointed. Alam niyo mga kapatid, pag tinawag na anointed is true anointed. At saka may false anointed. Kung titignan nyo maigi, literal mga kapatid, true at saka false, magkaiba naman talaga. Tama? Magkaiba talaga. Amen. Kaya nga, nung na-true love ko si Sis Dayan, na false in love siya sa akin. Amen. Pero gusto ko lang makita nyo. Alam nyo, ang mensahe ni Brother Jess, sabi niya, lahat tayo ay anointed, lahat tayo ay pinili ng Diyos. Oh, kahit na yung masasama, walang walang exemption. Yung nga pagkapako ni Kristo sa krus, walang exception dun eh. Walang hindi na tubos, lahat na tubos po doon. Ngayon, ano ang pinapakita sa atin? Sinabi mo, brother, na true at saka false ay parehas lang. Ang true anointed at saka false anointed ay magkaiba. Kung titignan nyo ng literal, magkaiba talaga. Tanggalin nyo yung true at saka false, ano matitira? Anointed parehas. So anong pinapakita sa atin ng propeta? Everything is anointed. Everything is in action, fulfilling purpose. May purpose palang mga bagay-bagay, kaya pala ikaw ay kontrabida, ito ay bida. May purpose sila, mayroon silang ginagampanan. Kaya para mayroong good and bad. Tapos ikaw naman, nabasa mo ng Isaiah 45, sabi ng Diyos doon, ako ang lumikha ng peace, ako lumikha ng kasamaan, ako ang lumikha ng good, ako ang lumikha ng evil. Ngayon naman, hindi mo pa rin nakuha. Tayo ay nasa isang programa, isang pelikula na ang direktor ay ang Diyos. At ginagampanan ni kontrabida, ginagampanan ni bida, ginagampanan ni chismosa, yung chinismis ginagampanan niya rin yung role niya. Anong nangyari? Lahat tayo ay anointed. Sa mata lang natin na literal, tayo ay magkakaiba. Pero deep inside, ang pagtingin ng Diyos sa atin ay iisa. Tayo ay anointed. Sa anong paraan? Sapagkat tayo ay ginagampanan ang mga bagay-bagay na nandito sa lupa. God bless you mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin natin Panginoon. Amen. Tayo po ay tumayo mga kapatid. Hallelujah. Sa ating pagtatapos. Amen. Awitin po natin ang pasasalamat. Amen. Habang tayo ay nagbibigay ng ating tithes and offering. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Naway mga kapatid, meron tayong napulot na mga aral. Amen. Kaunti man, lagi kong sinasabi mga kapatid, kaunti man yan. Kung ikaw ay bubulusok sa ating buhay, malaking kapakinabangan. Amen. Kawitin po natin ang pasasalamat mga kapatid. Diyos,
Maraming salamat po sa pag-provide ng kalakasan, Panginoon. Salamat sa pagbubukas po ng aming isip, Panginoon, ng aming puso, Panginoon. Maraming salamat sa pagbibigay ng pasensya, sa pagbibigay ng lakas upang ang mga hinirang mo dito ay maupo at makinig ng mensahe. Maraming salamat sa iyong pagkilos, Lord, sa bawat isa sa amin na nandito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, Lord. Muli, Lord, dinadalangin namin na ang aming pansamantalang pagkaiwa-iwalay, Panginoon. Muli, Lord, patuloy na ikaw ang siyang panguna, magbigay ng kalakasan sa amin sa darating na linggo na naman, Panginoon, na tatahakin na aming buhay, Panginoon. Lord, hinihingi namin ang iyong patnubay sa mga araw na yan, Panginoon. Alalahanin mo ang bawat isa, Panginoon, ang mga mananampalataya ng ibig sa Lord Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ilayo mo kami sa anumang klase ng kapamakan. Heal us, Lord God, sa makaramdaman namin, especially sa aming pastor, Panginoon, na mayroong dinaramdam na sakit sa kanyang katawan. Lord Jesus, alam ko na ikaw ang great healer, Lord Jesus. Alam namin na ikaw ang siyang tagapagpagaling, Panginoon. Ibuhin mo po ang aming mahal na pastor, Brother Brandon. Ibuhin mo yung kamay. Pagaling, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, na makasama namin siya sa darating na linggo at makagawang palat namin, Panginoon, at makapeliship, Lord Jesus. Maging ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na wala dito sa aming piling. Lord, alalahanin mo po sila, Panginoon. Ano man ang mga bagay na kailangan nila sa mga oras nito, kalakasan, healing, Lord, we pray, Panginoon. Grant your prayers, Lord Jesus. Sino man sa amin, Panginoon, ang nahihirapan sa umaga nito, Panginoon, sa mga sandali nito, alam mo ang kanilang puso, Panginoon. Nadi-discern mo, Panginoon, ang kanilang mga puso na sila, Panginoon. Alam namin na kahit hindi namin bigkasin sa aming mga bibig, Panginoon, ikaw ay isang pusong lumalapit upang kami pagaling at tunan, bigyang katuparan ng aming mga prayers. Muli, Panginoon, dalangin din namin ang mga estudyante ngayong hinirang, ikaw po siyang patuloy ng bigyan ng inspiration sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Naway, bigyan mo sila ng knowledge and wisdom. Tulungan mo sila, Lord, na malagpasan ang mga pagsubok sa kanilang eskwela. Ganoon din, Panginoon, na may mga business, ang mga trabahador, Panginoon, mga namamasukan, Lord Jesus, alam mo kung ano ang paghihirap. Hindi namin manbangkitin, Panginoon, alam namin na nandyan ka, Panginoon, upang kami ilamayan. Bigyan na kagaan ng loob, Panginoon, upang sa ganun ay magawa namin ang mga trabaho namin, Lord Jesus. Muli, Lord Jesus, pinataas ka namin at pinapasalamatan. Ilalapit din po namin, Panginoon, ng pagkain na aming pagsasalo-saluhan. Pagkalinisin mo, Lord Jesus, magsilbi. Malulusog at kilalakas ng aming katawan pisikal upang sa ganun ay magamit namin sa patuloy namin pamumuhan dito sa lipa. Lord, habag ka po sa amin, Panginoon. Lagi mo pong paalala sa amin kung gaano mahalaga ang respeto. Respeto na nagmumula sa iyo, Lord. Muli, tinataas ka namin ang pinapasalamatan. Tinadakila ka namin, Panginoon. We ask all these things in mighty name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay magkamayan, mga kapatid. Amen. God bless you po. Amen. Bless. Wala nang amin. Wala nang pang, wala nang wala Amen.
Amen.